Ang pangunahing paraan nakikipag-usap ang Diyos sa iyo. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Ang pinakakaraniwang paraan na ginagamit ng Diyos para kausapin tayo ay sa Bible. Maraming tao ang gusto sana ay isulat na lang ni God sa langit kung ano ang gusto niyang gawin nila. Pero hindi gagawin ni God yun dahil isinulat na niya ang lahat sa kanyang aklat. Lahat ng kailangan mong malaman para makilala ang Diyos at mamuhay ng may layunin at kahulugan ay makikita sa kanyang salita. Kung hindi mo binubuksan ang Biblia at hindi mo ito binabasa, huwag kang magtaka kung bakit parang tahimik si God. Dahil hindi mo siya binibigyan ng pagkakataong kausapin ka. Sabi po sa 2 Timothy, everything in the Scripture is God's Word. All of it is useful for teaching and helping people and for correcting them and showing them how to live. 2 Timothy 3:16 and 17 ng Contemporary English Version. Binigay sa atin ni God ang Biblia sa 4 na dahilan para turuan tayo, tulungan tayo, ituwid tayo, at ituro kung paano dapat mamuhay. Pansinin mo, sabi roon, everything at all of it. Ibig sabihin, lahat sa Biblia ay salita ng Diyos at lahat ay kapaki-pakinabang. Ibig sabihin, ito ay 100% totoo at 100% practical. Pwede mo itong gamitin sa bawat bahagi ng iyong buhay habang buhay. May mga bahagi ng Bible na mahirap maintindihan. May mga parteng kailangan mong pag-aralan ng mas malalim. Pero lahat yon ay may dahilan para tulungan ka. Kaya napakahalaga na magkaroon ng consistent quiet time. Yun, araw-araw na pagkakataon na magkasama kayo ni God. Nagbabasa ka ng Biblia at nakikinig sa Kanya. Kung nagsisimula ka pa lang, pwede mong simulan ng 10 minuto bawat araw. Umupo ka lang, bigyan mo si God ng iyong oras at atensyon, basahin mo ang Kanya salita at makinig ka sa Kanya. Kausapin mo siya sa pananalangin. Sa ganitong paraan, mas makikilala mo siya at hahayaan mong turuan, tulungan, ituwid at ituro niya sa iyo kung paano mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Bakit ito mahalaga? Sabi po sa mga awit, your word is a lamp to guide me and a light for my path. Psalm 119 verse 105 ng Good News Translation. Ang Biblia ay parang flashlight sa buhay. Hindi ito ipapakita ang susunod na 3 taon ng buhay mo. Pero nagbibigay ito ng sapat na liwanag para sa iyong next step. At doon mo matututunang magtiwala kay God para sa mga susunod. Yan ang tinatawag na walking by faith. At matututunan mo ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, gawin ang Kanyang itinuturo at pagsunod araw-araw. Taking it one day at a time. Think about this, my friend. Why do you think there are parts of the Bible that
we will never understand. Bakit kaya may mga bahagi ng Biblia na hindi natin lubos na maiintindihan? Pag-isipan niyo yun. Pangalawa, what does God want you to do with the parts of the Bible you don't understand? Ano kaya ang gusto ni God na gawin mo sa mga bahagi ng Biblia na hindi mo pa nauunawaan? At ang panghuli, think about this, my friend. In what ways do consistency and discipline help you grow spiritually? Paano makakatulong ang consistency at ang disiplina sa iyong spiritual growth? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.